and study guide that I made, no? Pero, yeah, isasend din naman to sa inyo once you follow the mechanics or instructions para ma-access itong review. So if ever lang, guys, hindi nyo ako marinig bigla na ako naglaho, please chat lang. Ayan, okay, so we're going to discuss today about Newton's laws of motion. So merong tatlo, bakit natin to dinidiscuss, ma'am? Again, this is a set review or CET review, College Entrance Test Review. So, dadaanan natin lahat ng topics, hopefully, throughout the year. And itong laws of motion ay kadalasan lumalabas talaga sa entrance exams. Now, I'm not sure if lahat ng entrance exam may science, pero yeah, majority talaga merong science. And yan, maraming lumalabas na questions about this specific topic. So, let us begin. Actually, i-discuss natin itong tatlong laws, pero mag-focus tayo sa second law of motion kasi yun yung merong formula, meron siyang math. Yan. Si first at third law ay ano lang naman, situational or kailangan nyo lang ma-understand yung kanyang concept. Okay, so I will just read really quick. Newton's first law of motion, we have law of inertia. So law of inertia ang tawag dito. And it states that an object at rest remains at rest and an object in motion continues in motion with constant velocity unless acted upon by an unbalanced force. Ayan. So, ilang beses nyo na ito nadaanan probably nung LM pa. Pero marami sa atin hindi pa din ito nagigets. Anong ibig sabihin nitong first law? And it matters that you know that this is the first law. Kasi minsan, lumalabas sa entrance exam na, what law of motion is this? So, is it the first, second, or third? So the law of inertia, which is the first law of motion, ito ang kanyang theory or ito ang kanyang statement. So tagalogin natin para mas maintindihan ng karamihan. An object at rest remains at rest. So ang isang object na nagpapahinga talaga, na nakatigil, hindi siya gagalaw or walang mangyayari sa kanya unless merong unbalanced force na nag-act upon sa kanya. Anong unbalanced force, ma'am? O, example, sige, baso. May baso ng tubig. Or sige, kahit walang tubig, baso lang siya. Nasa table siya. Gagalaw ba yan if walang hangin or if hindi nyo siya itutumba ng sadya or if hindi nyo siya itutumba ng accidentally? Hindi. It will remain at rest unless it is acted upon by an unbalanced force. Ayan. So, yun yung ibig sabihin nung statement na yun, yung first part. At the same time daw, isang object na in motion or isang object na, sige, gumagalaw, patuloy siyang gagalaw at kikilos unless merong unbalanced force. So, example, kotse, ayan, or sige, bola na gumugulong. Yan, patuloy na gugulong yan unless merong nag-stop sa bola, gumalaw sa bola, may hangin na biglang opposite na gumalaw sa bola. Yun. Okay? So that is what this law is talking about. And it's called inertia. Kaya alam niyo nang ibig sabihin pag narinig niyo yung word na inertia, ito yun. Yan. So I want everybody right now, para lang feel na feel talaga natin at hindi makalimutan to. Close natin yung eyes natin. Sabihin natin, an object remains at rest. Ayan. Object remains at rest unless acted upon by an unbalanced force. Hindi naman kailangan word per word, no? Pero mahalaga na intindihan niyo yung concept nito. Tapos, at the same time, yung isang object na in motion, it will continue in motion unless acted upon by an unbalanced force. So, naiintindihan ba, guys? Nakakasunod naman ang lahat. Ayan. So, huwag niyo kakalimutan yan. First law yan. First law ni Isaac Newton. Pwede natin i-discuss, no, anong history nito, bakit naisip to ni Isaac Newton. Pero syempre, focus tayo sa lalabas sa exam. Kaya, ayan, that's the first law. So let's just run through quickly yung three laws. Dito naman tayo sa second law of motion. Wala siyang specific na name, okay? But the statement is, the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it.
and inversely proportional to its mass. Ayan na. So ito na ang mga, yan, dito na nagkakagulo. Ano yun, ma'am? Ano yung directly proportional? Ano yung inversely proportional? May ano ng math na kasama. Okay. Sige, let us discuss this one by one. Mamaya na tayo mag-formula, no? Pero explain ko lang ano bang meaning nitong statement niya. Directly proportional. When you say directly proportional, sa madaling salita, Um, sige, gamitin natin ito yung relationship niya. Increase of force, increase acceleration. Mas maraming force, kapag tumataas yung force, tumataas din ang acceleration. Tumataas yung isa, tataas din yung isa. Mag-increase yung isa, mag-increase din yung isa. Yun yung ibig sabihin ng directly proportional. Kasi same sila, if the other one increases, the other one will also increase. Okay? Tapos, yung kapag inversely proportional naman, baliktad. Yung isa mag-increase, yung isa magde-decrease. Yung isa magde-decrease, yung isa mag-increase. Okay. Yan yung quick summary niyan. Wait, burahin natin. Okay, so what does this mean? Yung isang acceleration daw, ano yung acceleration, guys? Baka hindi nyo alam yung acceleration. Acceleration, yung the way na bumilis yung isang object, okay? Yun yung acceleration. Acceleration is directly proportional to the net force. Later, may elaborate natin to. So, the more na nag-accelerate yung isang object, yan, what you call this, nag-increase din yung net force na kailangan or yung net force na nag-act upon that object. Okay? So, ito yung may math, yung second law of motion. And that's what we're gonna focus on later. Okay? Tapos, yun yung sinasabi niya na inversely proportional naman sa mass. So, yung acceleration ng isang object, inversely proportional naman siya sa mass. So, pag tumataas yung acceleration, ibig sabihin, what do you call this, nagde-decrease naman yung mass and uh, vice versa. Okay, so kasi later, ano pa natin to, yung formula niya. Tandaan nyo lang to na F means force, M means mass, A is acceleration. Kasi baka mamaya, alam nyo nga to, pero hindi nyo alam yung ibig sabihin ng letters na to. Ayan, so babalikan natin yan. Okay, again, Newton's second law of motion. The acceleration of an object, directly proportional siya sa force acting on it, inversely proportional naman siya sa mass. Okay? So, yun. I-ano nyo ulit, pikit ulit kayo and then try to say that statement. Acceleration of an object is directly proportional to the net force and it's inversely proportional to its mass. Okay? Again, maganda pa din na ma-explain nyo to in your own words, pero sa ngayon, no, kahit maalala nyo lang yung keywords na yan. Okay. Third law. Mamaya babalikan natin si second law kasi yan yung primary focus natin later. Wait lang, ano ulit yung first law of motion? Baka naman kalimutan na. First law of motion is also known as the law of, tingnan ko yung chat, inertia. Okay, ano yung inertia? An object remains at rest unless it's acted upon by an unbalanced force. And an object naman in motion will stay in motion unless it is also acted upon by an unbalanced force. Okay, tas second law of motion naman is ito. Okay. Third law of motion, for every action force, there is an equal and opposite reaction force. Ano ibig sabihin nun? Meron kayong makaano sa chat. Ano ibig sabihin nito, guys? Sige nga. Law of action reaction. Yes, ito din yung isang name niya. Law of reaction. Magkaiba. Binabasa ko yung chats niyo. Like swimming. Oh, bakit? Ano nangyayari? Sinusulat niyo lang nakikita niyo eh. Ano nangyayari sa swimming? Equal force. Opposite. Whatever force na ina-exert daw, same yung babalik. Okay. Okay, sige.
Ayan, so basta this is what the third law of motion says. Again, for every action force, there's an equal and opposite reaction force. Forces will always occur in pairs. Action and reaction act on different objects. Okay? So, what do you call this? If meron tayong force na ina-exert merong force na nangyayari, there's also the equal and exact at the same time opposite reaction force. Kaya ang tawag dito sa law na to, law of action-reaction din. If you throw an if you throw an object even different, it will remain the same. Negative and positive. Okay, sige. May mga questions. Babalikan natin yan. So yun, tatandaan nyo, okay? Actually, kahit ngayong keywords lang eh. Sige, maglagay tayo ng keywords. Ang keywords natin dito sa third law of motion, action, reaction. Second law of motion, acceleration. Ang ating keyword. Directly proportional. Proportional to force. Inversely proportional to mass. Ayan. Okay, and mamaya mas magiging malinaw to guys once we offer mga real life scenarios na. Kasi yun yung mga lalabas sa exam. Lalabas doon. What law of motion is this? Isang bata daw na nagbabike, biglang natamaan ng bola, ganyan. So later, ma-emphasize pa natin to. Ito naman, first law, law of inertia, rest, motion, unbalanced force. Ayan, mga keywords. Ayan, ganyan yung dito guys. Yan yung mga secrets sa 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 science or yung mga complicated na terms. You just really have to get the keywords. Tapos, gamit yung keywords na yan, try nyo siya i-explain sa sarili nyo in your own words. Okay. So, dito na tayo sa ating main event. Main event. Ang highlight ng tatlong laws na to. Which is the second law of motion. Again, pare-pares tong laws of motion guys ha, pero focus tayo sa second law kasi meron siyang math na kasama. Okay, so we have this formula, F equals ma. Again, F means force, M means mass, A means acceleration. And pwede din natin siya tingnan as a triangle. Ako, ito yung mga triangle ang tawag dito. Effective sa akin sa mga formula. Bakit? Papakita ko sa inyo. So, pag susulat niyo siya as triangle, ganito yung itsura niya. Okay. F sa taas, M, tas A. Okay. So, ang pwede natin gawin, guys, pag merong word problem, mamaya, we're going to go through word problems. Pag merong word problem, ang hinahanap niya is force. O, alam niyo na agad yung formula ni force. Paano? Based sa triangle na to, pag memorize yung triangle na yan, gagawin natin yung takip method, ang tawag ko dito. Ano yung takip method, ma'am? Pag force ang hinahanap, tatakpan nyo si F. O, try nyo takpan si F gamit yung daliri nyo. Ano yung natira? M, tsaka A. Ibig sabihin, ang formula ni force ay mass times acceleration. Diba? O, paano naman kapag ang isang problem ay acceleration naman ang hinahanap niya? What is the acceleration of the blah, 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 blah? Okay. Tatakpan nyo naman si letter A. O, tatakpan nyo sa gamit yung daliri nyo. Makikita nyo, F over M. F divided by M. Force divided by mass. O, di ba? O, kapag mass naman ang hinahanap, how much mass, this blah, 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 ayan. Tatakpan nyo din si mass. Ang matitira sa nakikita nyo, F over A. Force divided by acceleration. O, di ba? Kaya tandaan nyo yung triangle na yan, para hindi nyo na kailangan, F equals MA. Kasi yung ginagawa minsan, ito yung formula ng force. Tapos, kailangan nyo pa kabisaduhin yung sa mass. Yung mass ay F over A. Tapos yung acceleration, F over M. Tatlo na yung kinabisado nyo. Pero, yeah, there's an easy way. Just memorize this triangle and do the takip method. Na pinauso ni ma'am. Yeah, kasi mas madali siyang alalahanin. Okay, 'di ba? Nakasunod ba lahat?
Sige nga, ayan. Very good. Okay. Now, let us go to our examples. Okay, dito na tayo sa ating mga... Okay. Kita nyo yung aking worksheet? Hindi pala sa akin to. Galing to sa, ano guys, sa internet. Pero kita nyo naman. Okay. So, let us answer number 1. Okay. A little boy pushes a wagon with his dog in it. Ano ba yung wagon? Basta para siyang cart. Okay? So yan, pag nagbabasa tayo ng word problem guys, you visualize it kasi mostly tayo, visual tayo. Ibig sabihin, kailangan nakikita natin siya na parang movie. Ang drama, no? Pero yun yung easiest way to be good with problem solving. A little boy pushes a wagon with this dog in it. So merong isang bata, tutulak siya ng wagon, may aso sa wagon na nakasakay. The mass of the dog and wagon together is 45 kilograms. Uy, merong mass. So pag ganyan guys, sige mamaya, papakita ko yung steps. Lagay muna natin, M equals 45 kilograms. Okay, and then, the wagon accelerates at 0.85 meter per second squared. Ilalagay natin. So, meron siyang acceleration. A equals 0.85 meter per second squared. Yung 2 dapat ano to nasa taas. Yan, ganyan. Ganyan. Okay, meter per second squared. What force is the boy pulling with? Okay. O, bago ang lahat, okay, bibigyan ko kayo ng step-by-step instruction when you solve word problems. Not just in science, math din naman to, but especially in math, okay? Step 1. Ayan. Actually, depende naman sa inyo, pero for me, ito yung nag-work. You will, tawag dito, given. Okay, number 1, given. Ano yung given, ma'am? Titingnan nyo if ano ba, meron, example, ito, the mass of the dog and wagon together is 45 kilograms. So may mass na binigay. May given na mass. So, ibig ko sabihin dito sa step 1, you write all the given. You write everything that is given. Or given na lang, lagay nyo. Okay, merong mass. So, mass equals 45 kilogram. Merong acceleration. Acceleration equals 0.85 meter per second squared. Okay? And then, number 2, missing. Kung ano yung missing. Okay? Ano yung paano natin malalaman ano yung missing? Okay, it's usually in the question. What force is the boy pulling with? So, ang nawawala or ang hinahanap ng problem na to ay force. This is very important, guys, kasi marami sa inyo, una pa lang, pagkabasa nyo pa lang sa problem na to, hindi nyo nilagay ano yung given, hindi nyo din hinanap ano yung nawawala, ang sinulat nyo agad, ay, ano to? Second law of motion to. Okay, F equals MA. Na ganyan na agad kayo. Tapos, hindi pala F yung hinahanap. Di ba? So, sayang yung time. So, dapat alam nyo, first of all, ano yung hinahanap nito? Okay, kasi sa tayo na oras, ipahanapin nyo yung nandyan naman. Di ba? So, kailangan, you have to be wise. You have to be, you have to be wise when it comes to solving problems. What force is the boy pulling with? So ang missing pala ay force. Kaya ang hahanapin natin ay force. And paano natin hahanapin si force? You write the formula of force. Okay? Write the formula. Okay. So, lalagay ko dito yung mga keywords niya para mas madali. Given, missing, formula. Oh. Pero syempre, kailangan alam nyo guys, anong ba ibig sabihin nito? Number 1, given, write nyo yung given, ano yung nakalagay na. Number 2, missing, ano yung nawawala. Number 3, formula nung nawawala. Okay. So, ano yung formula ng force, guys? Sige nga, ilagay nyo dyan. Ayan, may nagsasagot na. Okay, very good yan. Pero let's be patient guys para sa mga first time maka-encounter. Hindi naman first time. Para sa mga nakalimot sa topic na to. Yan, F equals MA. Okay, very good. Yeah, kasi, yan, if,
ito, sige na. F equals M times A or MA. Ayan yung ibig sabihin nun, guys, ha. F equals M times A. Kaya, MA na lang. Okay. So, force equals, so meron tayong mass. Ngayon, we're going to substitute. Okay? Ano ba yung mass? 45 kg. Tapos, yung A natin, 0.85 meter per second squared. Ayan. Ma'am, bakit naka-parenthesis? Kasi ito na yung multiplication natin, guys, kapag high school or college na tayo. Naka-parenthesis siya. Para lang malinaw. Yeah. Okay, so ngayon, hindi ko maalala actually if pwede ba yung calculator. Pero from what I remember, bawal ang calculator sa entrance exams. I think it depends. Yun. Kaya kailangan, hindi, try nyo as early as na, huwag kayo mag-calculate sa mga ganitong problems. You have to multiply this ng manually. Okay, so ang tamang sagot ay 38.25 newtons. Ayan. Bakit newtons, ma'am? Newton ang unit ng force. Okay? So pag force ang hinahanap, ang sagot palagi ay blank N, capital letter N. Okay? Newton ang ibig sabihin niyan. Okay? So hindi kayo maglalagay ng, okay, 38.25, 38.25 J. Yung J ay joules, iba yun. Okay, so again, the unit of force is N or Newton. Okay. So malinaw naman so far? Kaya siya naging Newton kasi it has to be kilogram. Oh, mamaya, kasama to sa mga lilinawin natin. Ayan, ang liit. Kilogram times meter per second squared. So, hindi din mag-work, guys, if yung mass nyo, hindi siya naka-kilogram. Tapos yung A nyo, hindi din siya naka-meter per second squared. Ano yun, ma'am? Example, ang nakalagay sa problem. Grams. Hindi naka-kilogram. O ano, nakalagay din sa problem, kilometer per hour. O, so, hindi yun same dito. Hindi nyo pa siya pwedeng isolve agad. Because you have to convert it para na maging kilogram to, yung mass, tapos maging meter per second squared ang acceleration. Mamaya na yun. Okay. Sige. Next, number 2. Okay. Sige, try nyo ito sagutin on your own. Basahin ko muna. A 1,650 kilogram car accelerates at a rate of 4.0 meter per second squared. How much force is the car's engine producing? So, same lang din ito sa number 1. Same na same na same. Okay. So, may nagsasagot 6,600 N. Sige pa, ano pa? I'm checking your answers. Okay. May nag-chat to. How to manually compute 45 times 0.85? Sige, mamaya. Ano yan? That is multiplying decimals, di ba? Sige, later. Nanote ko yung question na yan. Meron 6,600, meron 608, 600. 6,800, okay. Sige, ang final answer ay 6,600 N. O, di ba? Malaki siya. So, yeah, kasi mabigat yung mass eh. Okay? So, ano yung solution nito? Wait lang, i-ano natin. Lagyan natin dito sa ating whiteboard. Ayan. Kikita niyo yung whiteboard ko, guys. Okay. Okay. Ayan, may mga nagsasagot na in advance. Very good. Sige, kung alam na alam niyo na to, master niyo na to, naboboring na kayo, i-answer niyo yung iba niyo nakikita. That's that's okay naman. Okay, so solution para sa mga hindi nakakuha or hindi nagigets paano to isagot again. Ano yung steps na pinakita ko kanina? You write muna yung given, find what is missing, find the formula, and of course, hindi ko pala sinabi yung number 4. Number 4, substitute. Number 5, solve. Okay, hindi nyo ito masa-search yung
ganitong steps, guys. Ano ko lang to, what you call this, sariling technique ko lang to, kayo naman bahala if ito yung makakatulong. Given, ano yung given natin? Meron ba tayong, ito, 1,650 kilograms. Ano ba yon? So that is mass. Okay? Kaya mahirapan na kayo if hindi nyo alam ano ba yung kilogram. Okay? Kilogram is mass. Okay, 1,650 kg. Accelerates at a rate of 4.0 meter per second squared. So meron tayong A? Yes, we have A. 4.0, parehas lang yan sa 4, guys. Pwede din 4 lang yung ilagay nyo dyan. Okay. Yan. So, ano yung missing? Again, paano malalaman yung missing? Look at the question. How much force? Yan. Is the car's engine producing? So, it's looking for force. Okay. Question mark. Ayan. So, next, tapos na tayo step 1, step 2, step 3, what is the formula of force? F equals MA or M times A. Substitute, ito yung hindi ko na sabi kanina. Substitute, ibig sabihin, papalitan nyo yung bawat value. Okay, may F na ba tayo? Wala. Kasi yun ngayon nawawala eh. O, may M ba tayo? Yes. So, palitan natin si M. Imbis na M ang isulat nyo, ilagay nyo yung value ni M, 1,650 kilograms. Okay, tapos meron ba tayong A? Yes, we have A, 4.0 meter per second squared. Okay, and then solve. So multiply. Parenthesis, ibig sabihin multiply. So kapag minultiply nyo to, ang sagot niyan, 6,600 N. So that is the final answer. Okay, nagets ba? Ano yung N? Ala, hindi nakikinig. Yung N is Newton. Ayan, Newton. No, hindi Nikki yan, Newton. Okay. Ask lang, multiple choice bang entrance exam? Yeah, multiple choice. Ay, bakit may nagsabi ng no? Sige, depende siguro sa exam. Okay. Anyway, yun yung, ano guys, yun yung, what do you call this, final answer. Okay, let's go back to the other examples. We're going through as much examples as we can. Ngayon naman, ito, si number 3 ay naiiba. Okay. A 68 kilogram runner exerts a force. Ano yung exert, ma'am? Exert, ano ba yung exact na Tagalog nun? Yun, basta may in-apply siya na force. Meron siyang, yun, basta yun. I-search yun na lang, meaning ng exert. Exert is to apply. 68 kilogram runner exerts a force of 59 N. What is the acceleration of the runner? Ayan, tapos pag nakita nyo to, ay, merong N. So, okay, F equals MA, na ganyan na naman kayo. Again, you have to use this technique, itong 5-step technique. Ayan. Number 1, given. Meron tayong 68 kilogram na nakalagay. So, yan ay mass. Okay? Next. Merong 59N. Ano si 59M? A ba yan? It's force. Diba? Kasi yung force, ang unit ng force ay N. So, meron tayong binigay na ng force. Hala, ano nang sasagutin ko? Meron na palang sagot. Hindi. It depends nga ano yung hinahanap. Okay, so now, tapos na tayo sa step 1, writing what is given. Number 2, what is missing? You look at the question. What is the acceleration of the runner? So, ang hinahanap-hanap niya pala guys ay si A. Wala tayong A. Okay, number 3, formula. Ang susulat niyo na naman, F equals MA. Sige, pwede naman. Pero, ano yung formula ni A? Formula na nawawala. And again, going back to our triangle, ayan, F, M. Guys, it matters kung papaano nyo ilalagay papaano nyo i-drawing tong triangle na to. Kapag ang nilagay nyo sa taas ay M, or ang nilagay nyo sa taas ay A, yan, magkakagulo na, mali na yun. Kaya kailangan tama yung pagkabisado nyo sa triangle na to. F ang nasa taas. Si F ang bida. F, M, A. Okay. Para saan yan, ma'am? A ang hinahanap natin, di ba? Okay?
O, gawin niyo yung takip method na sinasabi ko. Takpan niyo si A gamit ang daliri niyo. Ano yung natira? F over M. So that is the formula of acceleration. F over M. Ayan. Tapos na tayo sa step 3. Step 4, substitute. Okay, so ano yung substitute, ma'am? Papalitan nyo yung letters. Papalitan nyo yung F. Ano ba yung F dito? 59N. So, lagyan natin dito. Hindi. Sulit natin. 59N. Nakikita nyo naman, guys, that ng sinusulat ko. Clarify ko lang. Okay, very good. Ano to? Ma'am, nagtatampo na ata sila sa FB, daw po napapansin. Kasi guys, hindi ko talaga kayo nakikita. Para sa mga nasa Facebook dyan, sorry, hindi ko kayo makita. Yung mga nasa Zoom lang. Kaya next time, ayan, agahan nyo para makaabot kayo sa 500 na napili. 500 na nasa Zoom. Okay. So 59N over, ano yung M natin? 68 kilograms. Okay, ayan. So yun na ba yun? Hindi pa. Ano pa lang, hindi nyo pa sinusolve eh. Step 5 na tayo solve. Tapos, kapag sinolve nyo pa to, hindi nyo siya alam. Again, guys, natutunan natin sa first session, di ba? Kapag nasa high school na kayo, college na kayo, a fraction or this line here is not just a line. It also means division or you divide. Okay? So, pwede naman ang ginagawa ng iba, sinisimplify nila. Pero, ang madalas na ginagawa is divide. 59 divided by 68. Okay, pag ginamit niyo yung calcu, pero I think hindi pwede gumamit ng calcu, so you have to do this manually. Okay, ang magiging sagot dito ay 0.87 meter per second squared. Ma'am, bakit meter per second squared? Kasi yan ang unit ng A, ng acceleration. Okay? So, hindi lang kayo basta-basta maglalagay, guys, ng 0.87 n. Hindi naman yan yung unit ng acceleration. Okay? Ang unit ng acceleration ay meter per second squared. Okay? So, ano din, nagmamatter din yung unit. Pero anyway, usually naman multiple choice. So, pag tama yung sagot nyo, yung numerical value, you have a high chance na. Pero still, you have to have the right unit. Okay? Ano ulit yung mga unit nila? Yung mass, ang unit ni mass ay kilograms. Ang unit ni A ay meter per second squared. Tapos si F naman, ang unit dapat niya ay N. Okay? Ayan. So, nakuha niyo ba yung tamang sagot? Ma'am, may magpo-provide ba ng scratch paper? Yan yung mga itatanong nyo guys sa sa mga, ako kasi hindi naman ako nag-entrances sa PMA or what, sa UP, yan. Pero same lang yan guys. For sure meron naman. Open notes, obviously hindi. Anyway, okay. So, nakuha niyo ba yung tamang sagot? Ma'am, ilang decimals ang isusulat? Usually, 2 decimal places. Pero depende pa din. Kasi baka naman ang mga nasa choices hanggang 5 decimal places ang nakalagay. So, of course, just choose the closest one. Choose the correct answer. Okay. Meron pang another situation. Number 4. Ayan. A crate is dragged across an ice-covered lake. O, alam niyo ba yung crate? Ano yung crate? Crate parang box. Okay? A crate is dragged across an ice-covered lake. So, lake down na, yellow. Inaano ko kasi gusto ko na ma-understand niyo yung problem. Kasi, iba yung marunong kayo mag-solve, tas iba yung naiintindihan niyo talaga yung problem. And you have to have both skills. You have to understand the problem and at the same time, know how to solve it. Okay, a crate is dragged across an ice-covered lake. So, isang box daw, dinadrag, ano ba yung Tagalog? Drag, parang kinakalagad, parang hinihila. Nalilito na tuloy. Basta yun, drag across an ice-covered lake. The box accelerates at 0.08 meter per second squared.
and is pulled by a 47N force. What is the mass of the box? Okay, wait lang. Yan. So, let us write it here again. Okay. So, again, sundin nyo yung ano. Sige nga, sinulat nyo ba yung steps na nilagay ko? I-ano nyo nga, chat nyo dito. Ngayon na wala na yung, hindi nyo na nakikita yung 5 steps. Ano yung 5 steps? I-chat nyo dito sa ano, sa Zoom. Sige. Number 1, a given. Okay. Ayun. Ay, very good si ano. Isa-shoutout ko to. Si Ma'am Rica Carino. Okay, very good. Nagno-notes. Okay, so, write the given. Ano yung given natin? Meron tayong 0.08 meter per second squared. Ano yan? Force ba yan? Kilogram. Force ba yan? Mass ba yan? Acceleration. Ano yung 0.08? Acceleration. Ay, very good. Galing ah. 0.08 meter per second squared. Okay. Okay, tapos si 47N, ano yan? Force or mass? Kasi dalawa na lang natira, F or M. Okay, force. Uy, bakit may naglagay ng mass? Tatampo na ako dyan. O, kapag N, di ba? Kapag Newton, yan yung unit ng force. Okay? Ayan. So, we have F, 47N. So, next step, after isulat yung given, number 2, what is step 2? Sige, sulat nyo dito. Find the missing. Okay. Very good si ano. Paano ba ito basahin? R-V? A-R-T-H-V? Pati si Hans? Ay, hindi pala. Mali ka, Hans. Okay, okay. Anyway, ayan, missing. Si Gian Balabat. Nagsha-shout out. Okay. So, ayan, mass ang nawawala. Okay. Question mark. Paano malalaman, ma'am, ano yung nawawala? Look at the question, guys. What is the mass of the box? Kasi, kahit gaano pa kayo kagaling sa math, sa science, pero hindi nyo tiningnan ang question sa isang word problem, then you're not looking for the answer, di ba? So, kailangan tingnan nyo ano yung hinahanap niya. What is the mass of the box? So, it's looking for M. And, okay, so step number 3, write the formula. O, gagamitin natin ulit ang mahiwagang triangle. Okay. So, paano hahanapin yung formula ni M or ng mass? O, tatakpan nyo si mass gamit ang daliri nyo. Tapos, matitira na lang F over A. So, you rewrite that. M equals F over A. Yan. Step number 4, substitute. So, ano yung F natin? 47N. Tapos si A, 0.08. Nakikita pa ba yung ano ko? Whiteboard ko. Okay, ayan. And divide. Okay, 47 divided by 0.08 equals, sige, lagay nyo yung answer nyo. Ayan, iba-iba na. Yung sagot. Okay. 587.5 kilograms. Ang usually na nakikita ko. Okay. O, double check natin sa answer key. In number 4, the answer here is 587.5 kilograms. Okay, so tama. Very good sa mga nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Ma'am, tips po for dividing with decimal and a bigger value. Okay, yan. Mga ganyang questions, guys. We're going to entertain it later. Maganda yung mga ganyan. Huwag kayong, that's good, guys, kasi hindi kayo nahihiya mag-ask. 'Di ba? Yung nabanggit ko sa first session, mahalaga, meron tayong, ano din, uh, honesty and humility. Ano yung mga hindi nyo pa alam. Kahit sobrang basic lang yan. We have to face the basics so that hindi na kayo mahirap. Ma'am, need po ba i-round off yung final answer? Yeah. Wait lang. Pinabasa ko yung ano nyo. Okay, meron ba dito na nakakuha ng tamang sagot?
Ayan, I think mostly naman. Okay, very good. So, nagets na guys? Nakuha niyo ba siya? Okay, di ba? So, iba-ibang hinahanap. Minsan, yung force ang hinahanap, yung mass, minsan yung acceleration. Basta, if you remember this triangle, and you know what is force, what is mass, what is acceleration, yan, kayang-kaya nyo na yan. Ang, ano na lang, mahirapan na lang kayo if hindi kayo marunong mag-multiply or mag-divide ng decimal. Ayan, kasi may nakikita ko dito, hindi nila alam paano mag-multiply at divide ng decimal. And I believe isa to sa mga dadaanan natin later. Kasi kasama siya. O, di ba? So, yung math talaga, ano, tawag dito? It's connected sa lahat. I'm still looking at your chats. Bakit sa school hindi ako makagets? Hahaha, dito, Carrie. Wow, thank you, Rika. Praise God at naiintindihan nyo dito. Ma'am, if force po yung hinahanap, multiplication yung gagawin. Ay, okay. Bakit ba ako nagbabasa ng questions? Mamaya, sasagutin ko yan. Okay. So, again, we have a recap natin quickly. Yan, recap natin kasi magko-quiz tayo. Recap natin ha. Ano yung first law of motion? It's called this law of inertia. Okay, ang ating keywords, rest. Oh, motion, unbalanced force. So, hindi lang yan ang tatandaan nyo guys ha. Kailangan ma-explain nyo din. Ano, bakit rest? Okay, kasi ang isang bagay na nagpapahinga or hindi gumagalaw, it will remain na nakapahinga unless it is acted upon by an unbalanced force. At the same time, isang object na in motion, it will continue to be in motion unless acted upon by an unbalanced force. Second law of motion, ito yun guys. Ito yung mga word problems na inaaral natin kanina. It's all under the second law of motion. Okay? Kasi, ayan, acceleration is directly proportional to the force and acceleration is inversely proportional to its mass. And this is the formula. Okay? Sige, ito pala yung iaano natin. Again, yung unit ng bawat isa, example, si F, ang unit niya dapat N, ang unit ni M, ni mass, dapat kilograms, ang unit ni acceleration or A, dapat meter per second squared. Paano naman kapag hindi ganyan? Paano kapag grams ang nakita nyo sa problem? Paano kapag kilometers yung nakita nyo sa problem? Hanap tayo dito if merong ganong scenario. Ay, sorry. Okay, let's see. Ayan. In 15 seconds. Ito, wait lang. Medyo hindi to tungkol sa sinabi ko kanina, pero tingnan niyo yung number 11. A car is pulled with a force of 10,000 newtons. The car's mass is 1,267 kilogram, but the car covers 394.6 meters in 15 seconds. Tapos magpapanik na kayo kasi ano to, bakit binigay lahat? Ano na yung hahanapin ko? So relax lang kasi wala pa tayo sa question. Oh. A, what is the expected acceleration of the car from the 10,000 Newton force? Oh, so merong mga ganyang problems guys na meron siyang scenario na binigay tapos merong iba-ibang questions. Okay, I'm looking for yung yung sige, magbibigay na lang ako. Bigay tayo ng example. Ayan. Let's erase this one. Okay. Example. Sige, we will look for F. Ang given mass equals 50, sige, 5,000 grams. Yan. Tapos si A ay, sige, 0.2 meter per second squared. Tapos, dahil nakita nyo yan, okay, ang dali naman ito ma'am. 5,000 times
0.2. Hindi pwedeng ganun agad. Kasi, double check niyo muna. Dapat ang mass or ang M ay kilogram. Specifically kilogram. Pag hindi yan kilogram, huwag niyo siyang basta-bastang isolve. Same thing with acceleration. Kapag si acceleration, hindi naman meter per second squared ang nakita nyo, wag nyo siyang, yan, wag muna kayong gumalaw. Wag kayong magsagot agad. You have to convert it first. Okay, ma'am, paano yun? Hindi ko nasasagutan to kasi you will convert it to kilograms. And that's a totally different topic. Ang tawag dun sa topic na yan ay conversion of units in math, in the math subject. Pero we'll briefly discuss it today. Paano mag-convert? Para makapag-convert, guys, kailangan, ang weird nung sasabihin ko, para makapag-convert, kailangan alam niyo yung conversion, malamang. Kailangan alam niyo, sa isang kilogram, ilan grams ang katumbas niyan? Sa isang kilo, ilang grams yan? Sige nga, tingnan natin if alam niyo. 1,000. Tama. Very good kasi may mga nakakaalam. Pag hindi niyo yan alam o hindi niyo na ito masasagutan, kaya kailangan alam niyo yung mga basic na conversion. Ah, ano ba yung mga common din? Sige, basta dito muna tayo mag-stick. So now that we know that 1 kilogram, 1 kilograms, bakit may S? 1 kilogram is equal to 1,000 grams. Okay, I will quickly show you how to convert this. 5,000 G or grams, sulat niyo siya. Okay? Tapos multiply. Pero hindi na X ang gagamitin natin pag nag-multiply. Parenthesis ang gagamitin natin. Titingnan niyo to, yung conversion na to, 1 kilogram equals 1,000 gram. Tapos, ang goal nyo, dapat fraction yan. Ilagay nyo sa baba yung grams. Kasi gusto natin, gusto natin na mawala si grams, tapos maging kilogram na siya. So, dapat ilalagay nyo yung isa sa baba. And then, we're gonna put it here, yung kilogram. Tapos, isulat natin, 1 kg over 1,000 grams. Kasi yun yung conversion niya. Isang kilogram equals 1,000 grams. Okay? So, yan, we're going to multiply 5,000 G times 1 kg over 1,000 G. And then you multiply normally. So, si grams, makakancel na siya. Kasi, yan, anything na na numerator tas denominator parehas makakancel or magiging equal to 1. So, this will become 5,000 kilograms. Ayan. Over 1,000. 5,000 divided by 1,000. 5 kilograms. Ayan. So, 5 kilograms pala ang mass. Di ba? So, anyway, mga ganyan, it's for another topic. Mahalaga na marunong kayo mag-convert kasi kasama yan sa word problems. Okay? Ayan, may mga nagsagot na. Okay. Anyway, I just tinuro ko lang briefly paano mag-convert. At yung importance why you should look at the unit first. Kasi it's not the same. If may nakita kayong mass, tapos hindi pala siya naka-kg na format, then you cannot solve it as is na ganito. Okay, again, that is the second law of motion. Actually, may nickname naman tong law na to. It's the law of acceleration. Yan yung nickname. And then the third law of motion is, ito yung keyword natin, action-reaction. For every action, there's an equal and opposite reaction force. Ngayon, sabi ko sa inyo kanina na possible sa mga college entrance exams, lalabas na i-determine nyo anong law of motion ni Newton ang ginamit sa scenario. Tingnan niyo yung scenario number 1. It is easier to push an empty cart in a supermarket than it is to push a loaded one. Ayan na. So in Tagalog, sabi, mas madali daw na itulak yung isang cart na walang laman sa supermarket, sa grocery,
kesa itulak mo yung puno na may puno yung grocery cart. Obviously, pero what law daw ito ang nag-explain or nag-justify sa ganitong scenario na bakit nga ba mas madali itulak yung walang laman na cart? Bakit ang hirap itulak ng may laman? Anong law of motion ang sinestate dito? Second law? Okay. Sige lang. Let me see if ano yung Ayan, naghalo-halo. First, second, third, lahat na yung Oh, i-analyze nyo guys. Sige, papakita muna natin yung sagot. Ang sagot sa number 1, it's the second law of motion. It's the law of acceleration. Pero bakit? Anong explanation nun, ma'am? Mm. So, para sinasabi nito na kapag magaan or kapag mababa yung mass, kasi yun yung ibig sabihin, pag mababa yung mass, ibig sabihin, magaan. Diba? Anong mas mabigat? 3 kilograms or 30 kilograms? So, syempre yung 30 kilograms mas mabigat, mas malaki yung mass. Sinasabi dito na kapag mababa yung mass, if the mass decreases, the acceleration will increase. Oh. So, yun yung sinasabi ng second law of motion na the acceleration is inversely proportional to the mass of the object. Oh. Inversely proportional, kung kapag mabilis or mas mataas ang acceleration, ibig sabihin, the mass is lower. O, di ba? Okay, inversely proportional, exactly. So, yun yung, what is the differences nga po ng first, second, and third? Okay, anyway, question number 2. To dislodge ketchup from the bottom of a ketchup bottle, it is often turned upside down and thrusted downwards at high speed and then abruptly halted. Ayan, may mga malalim na English. So, kailangan intindihin nyo yung statement na to. To dislodge ketchup from the bottom of a ketchup bottle. Again, para daw matanggal or maalis yung ketchup sa isang bote ng ketchup, madalas daw, it's turned upside down. Kailangan baliktarin mo siya. Di ba usually, kung nasan yung takip, kailangan thrusted downward at high speeds. Di ba yan, aalisin natin yung ketchup, tapos wala na siyang malapit na maubos yung laman. So, ano yung action na ginagawa natin? Kailangan parang natin siya ng pababa para bumaba yung ketchup sa loob. At high speed. And then abruptly halted. Ano ibig sabihin ng halted? Tinitigil natin siya, di ba? Parang, kung nakikita nyo man yung itsura ko, parang ginagano natin siya. So, anyway, whatever. Anong law of motion kaya ang, sinasabi dito? Third law? Third law kasi merong action. Yun ba yung explanation nun? Bakit may nagsasagot ng fourth law? Okay. Let's check the answer. It's the first law. Oh, parang maraming may mali. Maraming nagsabi na third daw. First law. Ano ba sinabi sa first law? An object will continue to remain at rest. Diba? Unless there's an unbalanced force acting upon it. Diba? So yung laman ng ketchup sa loob, nandyan lang siya, hindi siya aalis hanggat wala kang ginagawang unbalanced force, di ba? So, anong ginagawa natin sa bote ng ketchup? Ginagano natin siya, tapos may pagtigil na mabilis para lang lumabas yung ketchup sa loob. Okay, so yun yung explanation, di ba? Sige, ngayon, quickly, try to answer number 3, 4, 5. Sige, 3 lang. Tapos isulat nyo sa chat box yung inyong mga sagot. Again, the instruction is you will try to determine what law of motion is being described or is happening or is applied in the situation. 3, 4, 5. Sige, 1 minute. Tapos discuss natin quickly. And then later, we can proceed to our Q&A. Q&A talaga. Pero yan, if meron kayong question, I will entertain. Siyempre, yung mga sensible naman, mga valid na questions ang ating babasahin at sasagutin. Sige, try to answer 3, 4, 5. What law of motion?
ang sinestate. Sige, 30 seconds. Ano nyo, isend nyo dito yung sagot nyo sa chat. Sorry naman sa mga nasa Facebook kung ano. Hindi ko mabasa yung mga sagot nyo. Pero anyway, kayo mga nasa Zoom, galingan nyo. Kayo ang nagre-represent ng ating class. Mm-mm. Okay. So, iba-iba ang nakikita ko. Third, second, third daw. Yung iba naman, third, first, second. Yung iba, second, first, third. So, check natin ang ating answer key. Number 3, 4, 5. Ang pagkakasunod, third, first, and third. Oh, parang onti lang yung nakita kong naka-perfect. So, si number 3, third. Ay, yeah, si number 3 ay third law. Ito naman si number 4 ay first daw, first law. Number 5 ay third. Number 3, helicopters create lift by pushing air down, thereby experiencing an upward reaction force. Oops, keyword, down, upward. Magkabaliktad yun. So, obviously, it's applying the third law of motion. For every action, there's an equal and opposite reaction. Yan. Okay. Number 4, a cyclist can freewheel, freewheel for a very long way without pedaling. If the road is smooth and the bicycle wheels have good bearings and are well oiled, so there is very little friction. First law of motion. Ano yung first law of motion? Law of inertia. An object will remain at rest, diba? Unless acted upon by an equal and unbalanced force. Same time, object in motion will continue to be in motion unless acted by an unbalanced force. So ma'am, ano ba yung unbalanced force doon? Yung isang cyclist daw, tuloy-tuloy daw yung niya, yung yung paggalaw ng bike niya, kahit hindi siya nagpe-pedal, 'di ba ginagawa natin yun pag nagbo-bike tayo. No hands, ganyan, tapos hindi gumagalaw yung, hindi naman tayo nagpe-pedal, pero tuloy-tuloy. If the road is smooth, kung naman, smooth naman ang road, walang tuloy-tuloy pa din. But if there is what they call this, if the road is not smooth, 'di ba? Ano? Yeah, merong possible na matigil yung bike nyo or ano. And that is what we call yung unbalanced force na nangyayari. The bicycle wheels have good bearings and are well oiled, so there's very little friction. So it is saying yung an object in motion will continue to be in motion unless acted by an unbalanced force. So yung cyclist, ang bisikleta niya, patuloy na umaandar or yun, walang nangyayaring any hindrance kasi there's no, unbalanced force na nangyayari. The road is smooth. May sinabi pa dito, good pa yung bearings niya, well-oiled pa siya. There's very little friction. Okay, kaya first law of inertia. Number 5, birds and airplanes also fly by exerting force on the air. Ito, same scenario nga din siya. Kasi number 3, ang pinag-uusapan, helicopter. Ang number 5, pinag-uusapan, birds siya airplanes. Alam nyo na. Pero syempre, tawag dito, analyze pa din yung scenario. It's exerting force on the air in a direction opposite that of whatever force they need. For example, the wings of a bird force air downward and backward to get lift and move up forward. So same din sa it's third law of motion kasi ulit, for every action there is an equal and opposite reaction. Okay. So, ayun. Sige nga, tingnan natin yung chat box. Kamusta na kayo dyan? What time po ito mag-end yung class? Hanggang 9 po. Ma'am, isasend niyo po ba ulit yan? Yes. Isasend to ni TYFP, Mr. Perez. If you follow the mechanics. Ayan. Yeah, so we have time, guys. I will entertain questions dito sa chat box. Exactly 9, yes. Ma'am, ganda mo po. Hindi yan question, pero thank you. Okay, sige.
Eto si Kiana Arsenas. Ma'am, if force po ba ang hinahanap? Wait, iko-copy ko yung question niya. Lalagay ko dito sa sa whiteboard. Ano muna to? Tanggalin muna natin yung mga nakasulat. Ayan. Hopefully guys, natutunan ba kayo sa lesson ko? Sabihin nyo lang if wala kayong na-gets. Hopefully, malinaw yung pagkaturo ko sa inyo. And if ever man, alam nyo na to, way back pa, sana mas nabigyan pa kayo ng clarity. At hindi lang clarity actually. It's about loving this thing, loving the process. Kasi kapag enjoy nyo gawin yung isang bagay, hindi nyo mag-feel na mahirap siya or nakakapagod siya. You will have the joy and the will to do it, 'di ba? If there's a will, there's a way. So, ito yung question ni Ma'am Arsenas ba yun? Ayan. Ayan. Ano daw? Pinabasa ko yung chats. Ma'am, may break time po ba during review session? Nasa sa inyo naman yun guys, kung gusto niyo mag-CR, gusto niyo kumain. Walang makakapag naman. It's up to you. Ma'am, pa-extend po oras. Okay, sige, ito muna yung question. And if you guys have any questions then while we're answering this question, go chat nyo. Okay, so ito yung question na ating i-entertain. Question number 1. If force po bang hinahanap, multiplication pong gamit at kapag acceleration at mass is dinedivide po? Yes, technically. Kasi again, based dun sa ating mahiwagang triangle, di ba? F equals M times A. Again, ito naman ang madalas yung nakikita guys, or ito yung madalas na tinuturo way back pa. F equals ma. So, ibig sabihin yan, force equals mass times acceleration. And we can go all day. Bakit pag hinanap natin yung mass, magiging ganito siya. Pag hinanap natin yung acceleration, magiging ganito siya. Pero, again, just look at this triangle. And ano yung method na sinasabi ko kanina? Takip method. Takip method. Covering the, kung ano yung missing. Ano yung tatakpan nyo? Kung ano yung hinahanap. No? Pag force ang hinahanap, takpan nyo si letter F. Ano yung natira? M tsaka A. And yun nga yung purpose ng triangle, guys. Para magdikit si M tsaka si A. Ibig sabihin, times yan. Okay? Baka naman, alam nyo nga yung triangle, pero ang pagkakaintindi nyo pa rin dito, ay M divided by A. Hindi ganon. Pag nagkadikit nga sila sa triangle, so ibig sabihin, imumultiply nyo sila ng dalawa kapag force ang hinahanap. Okay? Kapag mass ang hinahanap, o takpan nyo si M, ano yung nakikita nyo? F over A. F divided by A. Hindi F times A. E di sana, kung times lahat, ganito yung triangle, di ba? Ay, hindi na siya triangle actually. Rectangle na siya. Okay, kaya yun yung purpose. Bakit yan yung yun yung illustration natin. Okay, next question. Thanks, Miss Nikki. Mas madaling naintindihan dahil sa pauso mo. I think guys, hindi ko lang maalala specifically. I think may nagturo din nito sa amin before na magaling na math teacher and hindi ko siya nakalimutan ever since. And it has been a life changer. Kaya I'm passing on the wisdom. Hashtag takip method. Okay, ayan. Paano pag may decimal? Ito na. Okay. So, next question. How to divide and multiply manually if there are decimals. Or, in other words or in simpler words, how to multiply or divide decimals. Okay. So, thank you guys for your honesty that nahirapan pa kayo sa topic na to or hindi nyo alam to. Okay. Sige. Sa mga matatalino dyan, sa mga alam na dyan, sige, matulog na kayo. Joke lang. Pero anyway, we're doing this, answering this question for those na hindi pa alam. Okay? And ano yung sinabi ko ng first session, if nahihirapan kayo sa math, or nahihirapan kayo sa isang topic ng math, hindi yan dahil hindi kayo matalino, or hindi kayo magaling.
It's just because malamang merong simple na topic or basic na topic way back pa na hindi na naging malinaw sa inyo. Kaya nagtuloy-tuloy na, nag-add up na siya na ayan, hanggat sa hindi nyo na talaga alam paano makasurvive ng math, di ba? So, that's why we need to go back to the basics. How to multiply or divide decimals. Una natin gagawin, guys, paano pag ganito? Sige, dalian natin yung numbers. 5 times 0.5. Decimal ba sila parehas? Hindi. Ito lang yung decimal. Si 0.5 lang. Si 5 ay whole number. So this is whole number times decimal. Ang technique na ang ginagawa ko, guys, again, hindi ko alam paano nyo ginagawa sa mga marunong na nito. But what really worked for me, at nire-recommend ko din na ito yung gawin nyo, mumultiply nyo lang siya normally. First, okay? 5 times 5. 25. O, di ba? Madali lang. Pero wait lang, hindi pa yun. Sunod, bibilangin nyo ilan yung decimal places na nakita nyo. Decimal points. Oo. So, ilang beses na i-move natin tong period na to or decimal point na to para mawala siya sa 5, sa 0.5. 1. Di ba? Kasi pag inusod natin to, magiging 5 na lang siya. So, isang beses lang natin siyang minove. Tandaan niyo yun, once lang natin siya minove. Then, that's what we will do here. 25, meron tong imaginary decimal point. Ganun din, isang beses natin siya i-move. Pa kaliwa naman. Okay? So, ang sagot ay 2.5. O, di ba? O, bigyan ko kayo ng isa pang example. Sige, dalian pa natin. 5 times 0.1. O, ano yung technique ko? Multiply nyo normally. 5 times 1. 5. O, ito, meron siyang decimal point. Gusto natin na mawala siya. 1. Okay? So, pakanan. Kasi nga, para mawala siya sa 0.1. Tapos, ang gagawin natin dito, merong imaginary decimal point pakaliwa. O, so, nandito na yung decimal point. Ang final answer ay 0.5. O, diba? O, so, kung gusto nyo yung mahirap na way, hindi naman mahirap, pero medyo mas complicated na way, ano natin. Actually, I think same lang naman. Sige, ito. 5 times 0.5. 5 times 5 is 25. Yan, tapos count the ano. Ay, hindi pala, wait. 2.5. Yeah, actually, ganun din naman. Basta, again, multiply nyo normally yung mga numbers na nakikita nyo, tapos bilangin nyo yung decimal point. O, another example, lakihan natin yung number. 15 times 1.5. Okay, o multiply. Normally, what do you see kung walang decimal point? 15 times 15. O gawin niyo yung 15 times 15. Walang magkakalkyu ah. Okay, 5 times 5, 25. Okay, 7, 15. Okay, tapos 5, 7 plus 5, 12, 2. Okay, 225. Hindi pa yun yung final answer. Bilangin natin ilang decimal point dito. 1. O, galing sa dulo, 1. O, ang final answer ay 22.5. Okay. Next scenario. Paano pag... sorry. Okay, another example. Sige, 15 times 1.05. Okay? Using my technique, 15 times 105. I-multiply nyo. 15 times 105. Kung ano yung sagot doon, sige nga, ano yung sagot doon? 15 times 105. Hindi, yung 15 times 105 lang. Huwag nyo muna lagyan ng decimal point. 1575. Sige, lagyan nyo yung answers nyo. Bakit iba-iba? Sige, 1575. Okay. Ayan, 1575.
Hindi pa yan yung final answer. Ngayon, bilangin nyo ilang decimal point lahat ang nakikita nyo dito. 1, 2. Kasi gusto natin mawala siya. So, same way, starting here, 1, 2. So, final answer is 15.75. Okay. So, yun. Ganun ang pagmumultiply ng decimal. And, same way in dividing. Pero actually, iba kapag division. Okay, how to divide decimals. Okay, sige. Example, small number muna. 5 divided by, uh, sige, 1.5. Okay. So, gawin muna natin yung normal na na division. Kung wari, ito yung nakikita nyo. 5 divided by 1. Tapos maglo-long division tayo. 5 divided by 1. 5 divided by 1, 5 times 1, 5, 0. So final answer is 5. So we are going to long division this one. 5 divided by 1.5. Ang goal nyo guys, kapag ganito, ayaw natin na yung nasa labas, anong tawag nito? Divisor or dividend? Sige nga, sa LM yun inaaral. Ano yung tawag sa nasa labas dito? Okay, divisor. Ayaw natin na yung divisor ay may decimal point. Okay? So, i-move natin, ay bibilangin natin ilang beses para mawala yung decimal point. We'll move it to the right, 1. And you also do that here, 1. So, ngayon, meron na siyang 0. May additional 0 siya. So, magiging 50 divided by 15 na ang bagong itsura niya. At ito yung isosolve nyo. Ganyan siya. Okay? So, 50 divided by 15 o 3 kasi 3 times 15 is 45 minus 5, 0, 50 divided by... Tapos syempre may decimal point yung dulo nito. 50 divided by 15 and so on. So parang 3.33333 yung answer nito. Okay, ganoon ang pagde-divide ng decimal. Ma'am, paano pag pareha silang may decimal? Yun nasa yung divisor tsaka dividend. Same pa din. Basta ang goal nyo nga, yung divisor, wala siyang decimal. Example, 2.25 divided by 0.2. O, pareha silang may decimal. Paano na yan? Again, ang goal nyo, walang decimal point ang divisor. So, you're going to move this to the right. Once lang. Once din dito. Kasi yun nga yung number of times. So, ano na yung final na itsura niya? 22.5 divided by 2. And then you divide normally, not doing anything to the decimal point. So, 2 divided by 2, 1. 2 divided by 2, 1. 5 divided by 2, 2 times 2, 4. Ganyan siya. Okay, so ayan lang. In simple explanation. Sige, mag-ano pa tayo na? Ano to, sabi ni Christian Mark Felix, parang third law, pag nagbawas sa labas, nagdadagdag naman sa loob. About sa decimal point. Nag-loading ako dun na. Paano naman po mag-divide kapag malalaking numbers po? Example, ang pangalan niya, Realme. Anong malalaking numbers ang gusto mo i-solve? Okay, sige, mag-ano pa kayo ng questions, guys. We're entertaining questions until 9 p.m. na lang tayo. Pa-solve, 68 over 59. Si Ma'am Cristel ba yung chat ng chat nito? Sige, i-solve natin. Sabi ni Sir Balatong, Ma'am, may English rin po ba tayo na i-review? Basta you always attend yung sessions, guys. Kinokompleto natin yung mga subjects. We study math, we study English, we study science, abstract reasoning, lahat ng mga lalabas sa entrance exams. One more example, ma'am. Sige, 68 over 59. Kasi maraming chat nito. I think ito yung yung kanina, no? Nagulat kayo na biglang naging decimal yung sagot. Ito yung sa problem solving kanina. 68 over 59. Okay, so dalawang ways. Okay? First is, if you're just going to simplify this fraction. Ano yung simplify?
O, 2/4. Pag sinimplify natin yan, magiging 1/2. Diba? Fraction pa din siya. Okay? Paano mag-simplify? Find the GCF. Okay, if hindi nyo pa din alam yan, sige, for the next ano na yan, next topic. So there's two ways paano ma-solve to. 68 divided by 59. First is, you can simplify this. Okay? O, kung ano man yung GCF nito. Meron ba siyang GCF? I think wala. Pero anyway, ang madalas na ginagawa pag ganito, you divide it immediately. Okay? 68 divided by 59. Ayan. Okay. So, 68 divided by 59. Or ilang 59 sa loob ng 68? Isa lang, of course. Kasi pag dalawang 59, malaki na yon sa 100 plus na. So, 68 divided by 59 is just 1. 1 times 59. 59. Tapos ima-minus natin. Alam nyo naman na to. 8. Magiging 18. 9. 6 magiging 5. Okay, 0. So, hindi pa to tapos. Ngayon, itutuloy pa natin to. Pero, pag tinuloy natin siya, merong inonote natin na may decimal point palagi ito sa dulo. Lahat ng, ano guys, whole number, 105. Parang ano din yan, 5.0 din yan. Meron siyang imaginary decimal point sa dulo. 5.00. Parehas lang yan. Kahit 10 pa yung makita nyo, 5.0000005 pa din yun. So in short, lahat ng whole number, may decimal point siya sa dulo na hindi natin nilalagay all the time. So 68 has a decimal point here. At yun din ang ilalagay nyo sa taas. Okay, 9, bring down 0. 90 divided by 59. Ano na naman, 1 na naman, 1 times 59, 59. Okay. Ayan. 3, 31, bring down 0, and so on. Basta, nandito yung ano niya, decimal point niya. Okay, kasi whole number naman sila parehas. Kapag whole number sila parehas, so, yung decimal point niya nasa dulo. Okay, so 1 point something something ang answer dito. Okay, another question. Wow. May ano, ina-apply pa din yung ano may naglalagay sa chat box na ano, third law of motion daw ang ina-apply dito kasi may action-reaction daw na nangyayari sa division. Okay, what if, hmm, what if yung dividend lang yung may mga decimals? Okay, this is a good question. Kasi ang diniscuss ko kanina, yung divisor may decimal point siya. Thank you sa nag-ask nito. Wala na, na-close ko na yung chat box kaya hindi ko mabasa yung name mo. Ayan, mga ganong questions guys, mga basics na hindi nyo pa naiintindihan, you can ask it. Okay, so, okay, paano daw pag yung dividend, yung may decimal point, sige, 5.5 divided by 25. Okay, so 5.5 divided by 25. Okay, sa madaling salita, pag yung pag yung dividend ay may decimal point, ang gagawin nyo lang dyan guys, i-copy paste nyo lang sa taas. Yun lang yun. Yan. Kaya madali lang kapag yung decimal point na sa dividend. Okay? 5 divided by 25, obviously 0. So magiging 55 divided by 25. Ilang 25 sa loob ni 55? Dalawa. Kasi 2 times 25 is 50. Minus. Okay, tapos and so on. Okay, bring down 0, another 0. 50 divided by 25, 2. Okay, so ganun lang siya. Kapag yung dividend yung may decimal point, copy-paste lang, lagay nyo lang sa taas. And then answer or divide normally, manually. May lesson din po ba sa balancing chemicals? Yes! Iaano natin yan lahat, guys. Okay, meron pa tayong time. Sige, meron pa kayong question about sa topic natin specifically, dapat related. Ma'am Nikki, ano po ba yung difference between first, second, and third law po? Sorry po, late kasi.
Ma'am Queenie, yeah, you can watch siguro yung ano, yung what do you call this? Yung recorded session. This will be uploaded sa YouTube. And yun guys, para sa mga late dyan, kakarating lang, patapos na tayo, pwede nyo tong mapanood sa YouTube. And yun yung mas ma-recommend ko kasi para masimulan nyo talaga siya at malinaw. Hmm. Na ibabalik pinag-aralan sa STEM. Hmm. Na may trigo po ba? Yes, yes. Lahat ng klaseng math at science, pati English. Hmm. Sige. There's 5 more minutes. I'm looking for but gets ko yung math dito kaysa sa school. Ayan. Thank you naman kasi nagets nyo siya dito. Okay, anyway, um, what do you call this? Thank you guys for your questions. Quick recap lang before we end. Ito, meron tayong parang, ano ba, reviewer. Ayan. So, Newton's first law of motion is also known as law of inertia, di ba? Object is not moving or is at rest will stay at rest. Object that is moving will keep moving with constant velocity or constant speed in the same direction unless acted by an unbalanced force. O 'di ba ibang material to guys, pero same ng words yung ginagamit niya. Kaya sinasabi ko sa inyo basta alam niyo yung what you call this keywords. And you can explain it in your own words, then you actually understand yung law. What is inertia? Well, property of matter that resists changes. Okay, second law of motion is the law of acceleration. Okay, ayan siya. Okay, anyway, ayan, sige, I will briefly, read the chat boxes. Yan, thank you po. Similar lang po bang exam sa matatapos na po. Yes, hanggang 9 p.m. lang tayo, guys. So, if you would like to join yung next natin na review sessions, every Saturday ito, 7:30 to 9 p.m. And iba-ibang topics. Okay, sobrang random na topics, pero ayan, pansin nyo ngayon, isang specific topic na lang tayo. Kasi last session, may dalawa tayong subject na tinakal and parang sobrang kinulang tayo sa time kasi marami kayong questions. Kaya mas okay na, specific tayo na topic and if meron kayong hindi mag-gets, so you can ask and we have all the time to explain it. Thank you po, Ma'am Nikki. Will there be a session? Lahat yan, guys, tatakal natin. Trigonometry, physics, ano pa. Yeah, so, what do you call this? If gusto nyo kunin yung reviewer or i-access yung reviewer, yeah, you have to follow the mechanics. Okay, ayun. Thank you so much, guys. And where is Sir Hernan Perez? Thank you, and I look forward to seeing you all in the next sessions. Ayan, and yan, hopefully, sagutan nyo yung mga exercises at worksheets na nasa reviewer. Ayun. Thank you so much. Yan, sir. Salamat po. Closing prayer daw. Ay, okay, sige. Oo nga naman. Sige, sige. Magka-closing prayer tayo. Thank you sa pag-remind. Yeah, kasi I have a next student then, kaya I have to say goodbye to you guys. So let us pray before we end. Our dear Heavenly Father, thank you so much, God, for this time that you have given, for the opportunity to learn, for the resources, for the access to technology, for this opportunity, God. May you bless each and every one of these students, oh God, and give them the wisdom to learn and to keep learning and growing as they prepare po sa kanilang mga exams. May you continually guide them, grant them the wisdom, and may you keep all of us safe, oh God, and these we pray in Jesus' name. Amen. And thank you po. Thank you.
She's also very, kumbaga, nag-collaborate talaga kami para maidala ito sa inyo. So, very thankful din ako kay Miss Nikki. Anyway, guys, para sa reviewer, may konting mechanics lang. Gumawa ako ng post. Please check out the post. Actually, ang pinapagawa ko lang doon is follow the YouTube page ng TYFP. But also, please do like nyo din yung page ni Miss Nikki, yung Unique Tutorials. Malaking tulong din yun sa kanya. So guys, meron ba sa inyo mga nandito